Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros, particularly dito sa ongoing construction ng Fort Santiago Esplanade, sa harapan po mismo ng Maestranza. Please samahan niyo po ako mag-update as of today, January 22, 2025. Ayan po, as you can see, full blast po ang construction dito. Talagang puspusan po ang mga workers natin sa paggawa. 2 weeks ago nandito po tayo at ngayon po nakalatag na po halos ang mga bricks dito sa Plaza Mexico. At doon naman po sa Fort Santiago Esplanade, ayun po ang laki na po ng development sa paglalagay po nila ng mga baluster sa may riverside. Napakasarap po sa feeling at nakakatuwa po tingnan na may mga ganitong development po tayong makikita dito sa ating bansa, particularly dito sa Intramuros. Ang Intramuros po ay gagawin po itong world-class historical site. Diba po, ang saya, talagang nakaka-proud po. Hindi lang po dito sa Esplanade ang may massive development, kundi po sa buong Intramuros. Marami pa po tayong aabangan guys. Ayan naman po ang Maestranza. Yan po mismo ang ruins ng Maestranza. Yan, ang harapan po niya ay Fort Santiago Esplanade. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay napakalaking project po ito ng PBBM admin from Manila Bay up to Laguna de Bay. 25 kilometers po ito. Sana po patuloy po tayong sumuporta sa ating government, lalong-lalo na po sa mga namumuno para patuloy po tayong uusad. Nang sa ganun po hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Yan, may mga lightings na rin po dito, mga lamppost, umiilaw na rin po yan sa gabi. Dati po dito dumadaan yung mga sasakyan na may signboard, Pier 15, Intramuros at South. Dito po mismo at gumawa na nga po sila ng detour. Pupuntahan po natin mamaya para makita nyo po. Yan naman po ang stairs going to the iconic Binondo Intramuros Bridge. Ayan po. Yeah, as you can see po, nagsisitaasan na po ang mga building dito sa Binondo. Grabe, panalo ang Binondo. Tingnan nyo naman po ang skyscrapers. Talagang nakaka-amaze. Ayan naman po sa baba natin ang kahabaan ng Soriano Avenue. Na po sa bandang unahan ang Manila Cathedral. At doon naman po sa General Luna, doon po ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Yung boardwalk po ng Fort Santiago Esplanade at sa tingin ko po dito ay parang halos matapos na po. Doon na lang po sa bandang dulo yata. Sayang po guys, hindi tayo pwedeng pumasok doon, bawal po tayo. At yung boardwalk naman po dito sa Plaza Mexico, ayun po may pattern na po papuntang Fort Santiago Esplanade. So yung Philippine-China Friendship Monument, i-retain pa rin po yan. Ayun po. May mga nagsasuggest nga po din sa previous video natin na maganda daw lagyan dito ng stage dito sa Plaza Mexico, pati fountain. Sa bagay may point maganda nga din.
may fountain. Dito po sa Plaza Mexico, tingnan nyo po yung mga bricks niya. Tinataniman po yan ng mga grass. Kaya pala may mga butas siya. I don't know kung bricks ba po ang tawag dyan. Mas maganda po ngayon compare dati kasi elevated po yung park ngayon. Same pa rin po, may mga upuan dito sa bandang gilid. Ayun po, gumagawa po si Kuya. Dito naman po tayo sa kabilang side, sa may Plaza Mexico mismo. Ayan po, sa mga hindi po nakakaalam, yung monument na po niyan ay former President of Mexico na si Adolfo Lopez Mateos. Ayan, almost done na po yung Plaza Mexico. As you can see, ay mga grass na rin pong nakatanim, mga halaman, at yung sidewalk may nakapintura na po na yellow. Yan po dumadaan yung mga sasakyan. Diyan po siya magde-detour, lalabas po ng Soriano Avenue at papuntang Anda Circle, then going to Rojas Boulevard at saka Pier. Diyan po mismo. Ayan po, nakalatag na po lahat yung mga bricks. At may nakatanim na rin po na mga anahaw tree at iba pang mga halaman nakatanim. Ayun po, oh. Ayan, sa tingin ko lang kung lalagyan dito ng stage, parang wala naman ng space. Or kung lalagyan ng fountain, siguro kung meron man, maliliit lang kasi hindi naman ganun kalaki din yung park dito. Grabe, panalo. Ang ganda na dito at ang liwanag na rin dito sa gabi. Umiilaw na po yung mga lamps, mga bollard lights. Ayun po ang monument ng Mexico, 4th Centenario de la Expedition. Yan naman po ang boardwalk ng Plaza Mexico. Connected na po siya sa Pasig River Esplanade. Ayan po sa ilalim ng bridge. Diyan po dadaan papuntang Pasig River Esplanade. Yan, pati mga lamppost dito umiilaw na po ito sa gabi. Yan po sa harap natin na building ay Bureau of Immigration. Pwede siguro mag-picnic dyan, oh. Napakaganda. Parang finishing na lang yata ang tinatapos sila dito. Ayan po ang monumento ng Mexico, Pilipinas. Yan naman po sa likod ng Plaza Mexico ay ang Intendencia Building. At ongoing pa nga po ang restoration yan. Yan po ay dating government offices for several years during Spanish era. Ngayon naman po nire-restore nila as National Archive of the Philippines. Yung hagdanan po dito mismo sa Pasig Riverside, ayan po, inaayos na rin po nila. Pinapaganda na po, lalagyan po siguro yan ng mga bricks or tiles. Kasi dyan po dadaong yung mga boats. At kung magkakaroon man po, napakaganda guys, no? In the future magkakaroon dito ng mga boat rides dito sa kahabaan ng Pasig River Esplanade. Sana po panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran, lalong lalo na po sa kahabaan ng Pasig River, no? At maging responsible po tayo sa ating mga basura. Huwag po tayong magkalat ng kung saan.
At ito naman po ang the iconic Binondo Intramuros Bridge na napakaganda. As of this moment, wala pong mga vendors dito na nakikita ko. Pinagbabawalan na po silang magtinda po dito at marami din pong nagko-comment sa previous video natin. Wala dapat mga vendors magtitinda dito kasi nagko-cause po ng dumi. Lalo na yung mga basura. Kasi yung ibang mga namimili ng mga paninda nila, hindi natin kontrolado at maitapo nila kung saan man. Kaya magkalat po talaga na hindi natin inaasahan. Diyan na po mag-detour yung mga sasakyan. Ayan po yung bagong ginawa nila. Sa mga hindi po nakakaalam guys, kung gusto nyo po mag-commute by jeep papunta dito, napakadali lang po. Let's say galing po kayo ng Recto, pumunta lang po kayo sa Rizal Avenue na kung saan ang railway ng LRT1. Marami pong mga jeep doon at sumakay po kayo ng jeep na may signboard South Pier 15 at Intramuros. Dito po yan mismo dadaan sa Pasig River Esplanade. At kung mag LRT1 naman po kayo, ang pinakamalapit po na station ay Central Terminal. From Central Terminal, walking distance na lang po papuntang Pasig River Esplanade. Diyan lang po kayo dumaan sa pagbaba nyo po ng Central Terminal ay Arroceros Park na po at makikita nyo na po ang Metropolitan Theater. Meron po underpass dyan papuntang Liwasang Bonifacio. Ayan po ang Central Terminal. Pagbaba nyo po ay didiretso po kayo dito sa underpass. Ayan po ang Metropolitan Theater. Doon po sa bandang unahan ang underpass papuntang Liwasang Bonifacio po. Diyan naman po ang Arroceros Forest Park. At pag nasa Liwasang Bonifacio na po kayo, makikita nyo po ang Post Office Building or Manila Central Post Office. Ang Pasig River Esplanade po ay nasa likod lang po ng Post Office Building. Sa ngayon po, ang Pasig River Esplanade ay nasa Loton at dito sa Intramuros. Yan pa lang po ang kasalukuyang ginagawa po. Kung magsimba naman po kayo guys, malapit lang din po dito ang San Lorenzo Ruiz Church sa may Chinatown. Pagbaba lang po nito sa bridge. At kung mag-Divisoria naman po kayo, napakalapit lang po dito, pwede nyo pong lakarin. Diyan po kayo dumaan mismo sa Juan Luna Street. Sa pagbaba lang po nitong bridge na to. Sa mga hindi po nakakaalam guys, dito sa kahabaan ng Soriano Avenue, napakarami pong pwedeng kainan nyo dito. At isang kembot lang po from Pasig River Esplanade. Tulad ng Jollibee, KFC, Max, Greenwich, Bacolod Inasal, at iba pa. Ito po yung kahabaan ng Magallanes. Yung kalsada na to, Magallanes Drive. Pwede pong lumabas dito papuntang Pasig River Esplanade, papunta po doon.
Ito na po ang Aduana Building or Intendencia. Ayun po, may crane po mismo sa loob. Talagang full blast po ang restoration niya. Kung titingnan po natin sa labas, parang halos tapos na po kasi pinturado na po siya at fully structured na po. Yun na lang po sa loob, ang puspusan po ang paggawa nila. Pakaganda po talaga ang architectural design ng mga sinaunang building. Mga neoclassical or symmetrical. At ito namang Aduana ay symmetrical architecture po ito. Ayan po mismo ang Jollibee. Diyan po tayo galing kanina. Diba guys, napakalapit lang po ang Jollibee dito sa Pasig River Esplanade. Ayan po ang kahabaan ng Soriano Avenue. At dito naman po ang Solana. Dito po tayo dadaan. Nandito lang po tayo sa baba. Ayan po ang Pasig River Esplanade. Ayan, dito po mismo dadaan yung mga sasakyan. Ayan po. Ayan o, nakapintura na po dito o, na yellow. Ayan po mismo ang Intendencia Building or Aduana. Ayan po, kahit sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge ay park na po ng Plaza Mexico. Napakaganda po. Ito ay outdoor park. Siyempre pag umulan meron din po tayong masisilungan sa ilalim ng bridge. Sa tingin ko po dito parang hindi pwedeng maglagay ng mga food stalls dito or kung anumang mga vendors. Parang wala pong provision dito eh. Ayan, may tinatayo po sila dito na monument, The Manila Acapulco Galleon. Yan, sobrang ganda pagkagawa ng Plaza Mexico. Sana nga po pag mag-o-open na ito, panatilihin po nating malinis. Kasi yung government po natin, lalong-lalo na yung Intramuros Administration, ginagawa po nila ang lahat para gawing world-class pasyalan ang Intramuros. Kaya po tayong mamamasyal ay respetuhin naman po natin at maging responsible po tayo sa ating mga basura at wag po tayong magkalat. Kasi paano po natin masasabing world-class pasyalan eh kung marami tayong mga kalat makikita here and there, di ba po? Diyan lang po sa bandang unahan ang Plaza Mexico, sa baba po ng bridge. Dito po tayo sa likod ng Pasig River Esplanade Phase 1C. Binalik na nga po nila ang mga bazaar at alfresco dining dito sa viewing deck ng Esplanade. Ayan po.
Time check 4 PM local time. Ayan po, may nakalagay po dito, food stalls temporarily closed. We are preparing something better for you. Yan, may mga decorations nga po dito para sa upcoming Chinese New Year. Ayan, may food stall po dito pala, oh. May isang food stall dito bumalik na. Ayan, ito po yung ground level ng Esplanade. Yan yung mga food stalls dito, dati wala na po. Nasa taas lang po ang ibininik nila, yung bazaar at alfresco dining. Dito yung dating barbecuehan. Yan, may nagpe-prepare dito, baka babalik din siguro sila. Dito po dati ang videokehan, wala na nga po. Yan naman ang the historic Jones Beach. Ayan po ang Binondo na napakaganda. Akit po muna tayo dito sa viewing deck. Pakita ko lang po sa inyo kung anong kaganapan dito sa bazaar. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade, Plaza Mexico, Intendencia Building as of today, January 22, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.